Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides para sa ating Masayang Tahanan. Ito po ay program na hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Ano ang mga bagay na nahihirapan ka sa pagiging isang magulang? Alam natin na hindi bed of roses ang parenting. Maraming mga pagsubok, maraming mga hits and misses sa ating mga journey bilang mga magulang. Minsan tama yung ating ginagawa, minsan naman nagkakamali, pero hindi tayo tumitigil kapag tayo'y nagkamali. Nagpapatuloy lamang tayo as we learn to become better parents to our children. Para sa akin, isa sa mga pinakamahirap ay yung mag-let go sa ating mga anak. Lalong-lalo na kapag medyo nasa tamang edad na sila, gagawa na sila ng kanilang mga sariling pasya, they will pursue the dreams and the calling that the Lord has given them. Letting go is always difficult. Pero alam ninyo, ngayong araw na ito, naku, tayo ay talaga namang pinagpala. Merong isang nanay, iisa lang ang anak, pero nakuha niyang paliparin ang kanyang anak doon sa kung ano yung gustong i-pursue ng anak nila kahit ang ibig sabihin mapapalayo ang kanilang uniko iho sa kanilang mag-asawa. Papaano ito nangyari? Ano yung mga struggles na napagtagumpayan? Ano ang mga gabay na kanyang sinundan para makapag-let go at talaga namang isurrender sa Panginoon ang kinabukasan ng kanyang anak? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa Masayang Tahanan. Kasama po natin si Mommy Sel Go. Si Mommy Sel ay hindi lamang mommy ng kanyang uniko iho, kundi maraming mga bata at estudyante na mga homeschool kids ay kanya ring ginagabayan. Yan po ang kanyang ministry, yan ang kanyang trabaho sa Homeschool Global. Teacher Sel, welcome to Masayang Tahanan. Kamusta ka ngayong araw na ito? Thank you, Maloy. Thank you for inviting me here. Ako'y masaya ako for today, no? Ang ganda naman ng pagka-open mo ng ating kwentuhan for this afternoon. I'm excited. Ay, bago natin pag-usapan yung iyong anak at yung iyong pag-let go sa kanya, pag-usapan natin konti yung inyong ministry dyan sa Homeschool Global. Paano ka ba naging involved at saka ano yung pinaka-nature ng iyong work dyan sa Homeschool Global? Okay. Yes, Maloy. So, Homeschool Global, so the word says it, no? It's a homeschooling provider, no? So, provider tayo ng homeschooling services. So, paano ba ako nag-start dito? Nag-start muna ako as a homeschooler myself, no? So, isang courageous move din ang ginawa ko na nag-retire, early retirement from my corporate job, nag-homeschool ng nag-iisang anak. Tapos, na-involve sa community, ay nag-volunteer as a family advisor. A family advisor kasi walks alongside other families. Tapos nung medyo malaki na yung anak ko, nasa grade 10 na siya at nai-involve na rin siya sa community ng high school, ay nag-say yes na rin ako na mag-join ng full-time capacity, no? Kasi I believe so much in the homeschooling advocacy. So nandito ako ngayon. After, akala ko I will return back to my corporate job, no? Hindi pala. So dito na ako. Dito ko na tinaloy yung mga medyo pinos kong time nang nag-work ako. So bumalik ako, but this time helping out in this organization. Mm-hmm. Bago ka nag-Homeschool Global, ano yung work mo sa corporate world? Yan. Ako po ay nagta-travel. So, sa sales po kasi ako. So I go around the Philippines. So imagine may anak na po ako noon hanggang maliit pa po siya noon, no? Naiiwanan ko siya. Aalis ako ng Monday morning, hatid ko siya sa play school niya. Ang balik ko, Sabado na. So, medyo nakakalungkot, no? Doon pa lang meron ng paghihiwalay, no?
Tapos pagbalik mo ay tapos na ang isang linggo. So it went on for 6 years. That was for 6 years. Tapos on the 7th year, yung 7 years old na siya, nag-homeschool. Nag-homeschool na kami. Was it a difficult decision for you? Meron kang give up para mag-spend ng mas mahabang oras at talagang matutukan ang iyong anak? Yeah, it was really difficult kasi sabi ko nga, nasa blood ko na talaga ang working, no? It's in my DNA. And ang lagi kong joke dyan, I love going to work on my stilettos. Gusto ko stiletto kasi gusto ko ba. So lagi ko nasabi yun. In fact, in my despedida, kasi after 10 years in that company, no, sabi nila, what will you now do with your stilettos? Maybe you can wash the dishes using your stiletto. So, mga ganon. Ginagawa mo ba yun? Naghugas ka ba ng pinggan at saka nagtuturo ka ba sa anak mo? Nakastiletto. Hindi naman, pero ngayon nagsistiletto pa rin ako pag may pagkakataon. And it was really difficult kasi yun yung time na kailangan kong mag-make up, no, sa lost times with my son. I always tell that story kapag nag-homeschool intro, no. What made me decide to really homeschool is gusto kong bumawi. Kasi dumating ako sa point na hindi na niya ako masyadong nalalapitan. Mas gusto na niyang lumapit sa either the yaya or the dad. So ako, talagang masakit pala yun, no? Masakit pala sa magulang yon. So imagine that. So bumawi ako and then some sacrifices, no, were made kasi syempre sinet aside mo muna yung iyong pangsariling yung gusto mo lang, no, for your career. But on the side, I've been doing some part-time jobs noon. Pero eventually, I gave it all up para makafocus sa homeschooling ng aking anak. So, mula 7 years old hanggang siya ay magtapos ng high school, yung talagang tumututo sa kanya. Siya. Actually, started na siya ng 7 noon, very preparatory pa noon prep pa ang tawag, hanggang grade 12. Wow! Naku, saludo tayo sa mga homeschooling families talaga, ano. So 12 years hanggang grade 12 ikaw ang naging teacher ng iyong anak. Hinomeschool mo siya. Ngayon, tayong mga magulang kapag biniyayaan tayo ng mga anak, ano, parang hindi naman natin naiisip kaagad yung mga panahon na sila ay lalaki na, lalayo na sa atin. Parang think tayo, you are here, you are my baby forever, hindi ba? Kaya sa inyo, iisa lang. Iisa lamang siya. Bakit ka ba iisa lamang? Bakit hindi ninyo sinundan pa ng iba? Kasi nga, because of the nature of my work, lagi akong umaalis, umiikot, tapos medyo late na rin kami decide to get married. Tapos lagi pang wala. So that contributed sa pag-delay ng aking pregnancy. And even, isa na lang natira, bale. Isa lang ang will ni God for us, no? Isa lang na ibigay niya sa amin. Yan. At ang isa na yan, ano ang pangalan niya at nasaan siya ngayon? Okay. His name po is Lee Andre Go. At siya ngayon po ay nasa Biola University sa California po, sa US. Nako, doon sa malayong lugar pa. Malayong lugar po. Malayong lugar ng California, nagpa siya na mag-aral. Kaninong decision yan? Ano ba yan? In-encourage ninyo to study abroad? Kwentuhan mo nga kami, Mami Sel, paanong napunta sa Biola ang inyong anak? Unang-una sa lahat, hindi ko siya gusto. Kasi syempre, hindi ko nga maisip na lalayo siya sa akin. Ano? So, it was really his decision. During the pandemic, in fact, grade 11 na siya nung nag-decide siya nung application stage niya ng college. So, siya mismo nag-decide na sabi niya, Mami, I want to try
to apply outside the Philippines. Siguro because of the pandemic, wala nang borders, no? Ang daling mag-search, ang daling mag-apply. So, ang sabi ko lang sa kanya, syempre, ang rule is you don't really stop them from dreaming, di ba? So sabi ko, apply abroad. You can apply abroad, you can apply here in the Philippines. Kasi kung anong will ni God, di ba? Tapos ang sabi namin, for my peace of mind, sabi ko, if you want to apply abroad, piliin mo yung may relatives tayo. Para hindi naman ako masyadong kinakabahan. So, true enough, pinili niya yung 3 countries na may may relatives. And then he tried it. Siguro ang mga bata talaga ngayon, they really know what to do. In fact, wala akong hand on anything. We went through all the different colleges. But what we went through muna, Maloy, nag-discuss muna kami as a family, as part of our homeschooling, yung kanyang career path or yung kanyang college path. So that one, we had to help him. When we already knew what course to take, alam na namin yung course, school na lang ang kailangang hanapin, doon na siya ngayon naghanap ng mga schools. So the choices of school here in the Philippines and abroad, yun lang po merong course na gusto niya. Kasi nalilinya po siya sa course ng therapy. Gusto niya ng, particularly sa children and also on the therapy side, so science. So ang kurso na nakuha po niya in Biola is Communication Sciences and Disorders. So parang nalilinya siya sa speech therapy. Yun, magandang magandang discussion sa family kasi maraming mga bata, nahihirapan talaga silang magdesisyon kahit nga tayo na may mga edad na minsan hindi pa rin natin alam kung ano yung gusto nating gawin, hindi ba? Mas lalo na doon sa mga bata na wala pa talagang mga karanasan sa buhay. So how did you discuss this as a family? Paano ninyong tinulungan, ginabayan ang inyong anak para malaman kung ano yung kurso na kanyang kukunin sa kolehiyo? Right. Sige. Actually, series of talks ito, no? We were also guided by a friend na para siyang career coach, no? Parang in the US, no? Kasi friend ng aming relative. So ang guidance na binigay sa amin ay, number 1, dahil pandemic, di ba? Unang-una, what work do you think will thrive during the pandemic? Yun yung unang question na sa amin. O sige, our discussion was centered on that one. O what is that work that will thrive in pandemic? And then second, pinag-usapan na namin yung what kind of work do you want to do? Kasi hindi pa nila alam ang courses eh. Oo. Parang anong nai-imagine mong work mo pag naging head of the family ka? O unang-una, gusto mo ba magka-family? Yes. Pag head of the family ka, anong gusto mong work? So, mind map namin yan. Minapa namin yan. drawing namin yan na these are the things na gusto niyang gawin. Okay? And then, tinanong din namin sa kanya, things like, gusto mo ba ng 8 to 5 job? Ayaw daw niya. Gusto daw niya yung meron siyang flexibility. Gusto niya yung makaka-travel siya. So, pinoint out niya yun. So, lahat sinulat namin yan. And then, what about your interest? Kasi we believe that yung passion natin and interest na galing kay God, gagamitin din yan eh. No? Yan din ang gagamitin ng Lord. So, minap up namin yung mga interest niya. Medyo diverse ang kanyang interest. Mahilig siya sa sports, mahilig siya sa music, mahilig siyang magluto, yung mga ganyan. Tapos mahilig siya sa socialization, which na-acquire na lang niya nung later on sa kanyang high school life. No? So, sinulat namin lahat yon. Tapos mahilig siya sa bata. So, pinagdugtong-dugtong namin yan. So, what courses, what work will also, what work ang pwede na we will take into consideration his interest and his passion. Okay? So, nakita namin na, pwede siyang mag-culinary, pwede siyang mag-agri, ganyan. Kasi, dinikit na rin yung what work will thrive during the pandemic.
So, Mm-mm. napunta po kami sa 4. Agri. Mm-mm. Ano yung isa? Agri, Edu, Medical, IT. Yung 4. So, kinonect na namin yun, tapos process of elimination. Napunta kami ngayon sa medical na edu kasi pwede siyang maging teacher, pwede siyang maging therapist, pwede siyang maging doctor sa Right. course po niya ngayon. Tapos nandun pa yung teacher, pwede siyang maging teacher. Yan. Tapos, pwede siyang deal with children kasi gusto po niya ng children. Mm-mm. Okay. So, ganun po namin pinagdikit-dikit yung hanggang sa makita namin na, this is the course for you. After knowing the course, saka lang po sumunod yung school. Hindi po namin inuna yung school. Maganda yun kasi Opo. maraming mga families nagsisimula sa eskwela. Sa eskwela. Dahil si nanay, si tatay dito nag-graduate, lolo't lola dito nag-graduate. So dapat dito ka rin mag-aaral. Kahit na wala doon yung kurso na gusto ng bata. Right. Maganda yan. That's a very practical and very wise tip for parents who are listening right now na hindi pa alam ng kanilang mga anak kung ano yung kurso na gagawin. So unahin muna ano yung kurso. Bago yung eskwelahan. For us na, opo. Eskwelahan. Mm-mm. So paano na-determine kung ano yung eskwelahan? Okay. Doon na sa eskwelahan, naghanap na kami ng courses na in the line of the therapy particularly, basta therapy in general. So here in the Philippines, lahat nung may science courses on therapy, no? Mm-hmm. May speech, may OT, may PT, yan yung mga in-applyan niya. Okay. Pumasok na po yung gusto niya i-try abroad. Can I also try abroad? Okay, then go look for schools that are offering therapy. Ngayon, nung pumunta siya doon na siya ngayon naghanap ng school. Madaling i-google no? Offering therapy courses. Ganun. Punta siya ngayon sa Bayola, one of the choices. Ang ganda pa nung sulat ng course, no? Communication Sciences and Disorders. So, ang gandang pakinggan. So, wow. Pero more on the therapy side siya, no? Parang speech therapy. And then, tapos ito yung sagot niya. Pag tinatanong siya, why Bayola? Ito ang sagot niya. Because I want my mom to have peace of mind. Kasi it's a Christian school. At saka to make sure daw that we will say yes dun sa kanyang request to study abroad. So that's why he chose a Christian university, an overtly Christian university. So it's an overtly Christian university para mas mataas daw yung chance na payagan siya. Pero sabi ko nga, getting in, so yun nga, so when he applied, sabi niya, Ma'am, can I try? Sabi namin, okay. And then, just apply and pray about it. And if it's really God's will, everything will go smoothly. Okay, so laman ng prayer namin yun, gabi-gabi, no? Del, ang tanong ko dito, nung sinabi mo, sige, you apply, did you mean it from the bottom of your heart? Or was there a part of you that's wishing, sige lang, apply ka lang, pero yung chances naman of getting there, parang ano yung nasa puso mo talaga nung pinapag-pray mo to? Actually, tama ka, Maloy. Para kasing sa akin lang, I want to support his dream. Sige, go ahead, apply, anak. Because wala sa wildest dream ko na mangyayari. Hindi sa dinadoubt ko yung will ni God, pero on the practical side, alam kong it's really expensive to send somebody abroad, your child abroad. Sabi ko, sige lang anak, try. And then lagi ko lang sinasabing, just pray for God's provision. If it's God's will, He will allow it. Parang ganun. So it's really a step of faith, no? Not that I was testing God, no, na God, reveal yourself to my son. Although that was always my prayer, Lord. If you answered this prayer, talagang this is a great encounter, no, ng son ko sa'yo. Kasi syempre, gusto natin ma-own nila yung faith nila, diba? Through the answered prayers. Diba? Nung sinabi ko yan, okay lang, pero hindi ko naisip na ibibigay ng Diyos. Ibibigay. At saka yung una sabi niya, Mom, I'm in.
Okay, what do you mean you're in? They confirmed my application. Okay? Kasi magsasubmit siya ng, I think, CV, essay, may mga ganon. Mm-mm. They confirmed the application. All right. Sabi ko, sa loob-loob ko, it's one thing to get in, it's another thing to Really really enroll and enroll. study. To really enroll. So, usap kami ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, lakas na ang loob mo ha. Sabi niya sa akin, meron ka bang secret account? Bakit daw may secret bank account ako? Hindi ko sinasabi kasi pag tinatanong daw ako ng anak ko, hindi ako pumipikit. Walang kurap. Go ahead, anak. If it's God's will, lagi daw yung ano ko. Go ahead, anak. If it's God's will, it will happen. Yan. Yun naman ang prayer natin for the Lord to close all doors. It's not really for you. Pero yung prayer kasi, as a family kasi when we pray, we don't just rely on circumstances. Mm-mm. We also rely on the Word of God na kailangan makita talaga namin ang sagot ng Panginoon na there is blessing, no, to let Him go. So yun, sabi niya, nakapasok siya. Alright, okay, sige anak, magkano ang tuition fee? Ayan na. Anak, pinakita namin. Kasi para alam niya, no, anak, tuition fee niyan. Mm-mm. Too expensive, sabi niya. Okay, can I apply for scholarship? Go ahead, anak. Yan, go ahead, anak. Do what you have to do and then pray for God's will. Mm-mm. Nag-apply siya ng scholarship. Binigyan siya. Mm. Binigyan siya. Do another step na of faith na na naman. Experiencing na naman the hand of God. Ilang percent na scholarship ang binigay? Ano pa lang, basic pa lang yung binigay na scholarship yung basic for international students. Kinompute namin, di pa rin, sige anak, ganito yan. Kasi yung indirect yung saying no namin na, anak, this is how much we will have to spend. What do you think? Oo. Okay, so parang ganon. So, for a time... Sinasabi niyo yun, Sel, na-discourage ba yung son ninyo? Hindi niya pinapakita, pero syempre parang sinasabi niyang, sige, I'll keep my options open. So, nag-pursue pa rin kami ng school dito. Meron din kasing nag-ident siya ng school dito. And then, yung school ngayon niya dito, humihingi na ng reservation fee. Start para daw ma-keep yung slot niya. So, ma'am, what am I gonna do? Okay, sige, let's pray. Let's pray. Wag muna tayong magbigay ng reservation fee. Let's pray some more. And lo and behold, may email siya. No? Same, ba tomorrow yung reservation, kailangan magbigay na kami. And today, naka-receive siya ng email from the admissions director of the school. Asking for a meeting with the family. Oh, di ba? Social. Asking for a meeting with the family. Okay, sige, let's go and meet. And then, that night, so night before dapat magre-reserve na kami sa kabila. Tinawagan na kami. So, the head of that admissions team, she handles the international students. She's also a beneficiary of the scholarship of Biola. So, kaya close sa heart niya yung international students. Lalo na tayo, galing tayo sa Philippines. Siya from Ethiopia. Okay. And then, sabi niya, may we know why you haven't enrolled yet? Apparently, they have prayer intercession. They know the children, the students, and then they pray. So, siguro nakita na nila na itong student na to, hindi pa nag-enroll, but attended lahat ng orientation, in-attended na. Sabi niya, maybe know why. Kasi dalawa lang daw normally ang reasons. Either yung rule ng vaccination or financial. Okay, sabi ko, actually, it's more of financial. Sabi natin, it's too high for us to handle the tuition fee. Okay, so tinanong niya ako na,
It was a meeting with me, my son, my husband, and the sister of my husband who is based in California. Okay, kasi siya din yung magba-vouch sa ano sa kay Lee, relative siya. And sabi niya, how much do you think you can parang how much do you have in mind? Hindi ako ready. Hindi ako ready. I was so surprised kung ready pala sana ako. Nag-compute ako. I wasn't so ready. And then, okay, honest naman ako. Sabi, I'm not ready with your question. But yes, definitely the maximum scholarship would help. So right there and then, they give us maximum allowable scholarship for an international student. Wow. Yes, they gave. Tapos, they gave us other options pa para mag-lower down yung cost, no? Ang daming options. And then, tapos sabi, email daw kami. And then, it was a blessed time because we ended up with the prayer. They prayed for the family and they really share the blessings sa aking anak. Talagang nag-declare sila ng blessing sa bata. And then my sister-in-law was there to witness that also. So that was another blessing, no? That my sister-in-law witnessed that. And then there you go. So yun na, sunod-sunod na ng mga pangyayari. And I guess God used also my sister-in-law and her family, her husband, in helping us go through this setup. Nako, grabe pala ang hand talaga ng Panginoon, ano? Kung Yes. paanong talagang inaffirm sa inyo, not just once, but many times over, na talagang gusto niyang pag-aralin ang inyong anak, hindi dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Nako, paano ninyo nagawa? Uniko iho ito, nag-resign ka sa trabaho mo para tutukan siya sa kanyang pag-aaral, hinomeschool mo. Tapos eto, dumating na yung araw na kinakailangan mo ng pakawalan. Kinakailangan mo ng paliparin, buhat sa kanyang nest, buhat sa kanyang pugad. Ano yung mga preparations na ginawa mo bilang nanay, bilang magulang? Emotionally, physically, how did you prepare yourself for that day na lilipad na patungong ibang bansa ang anak mo? Right. Actually, Maloy, nung dumating na siya on the grade 10, actually, medyo late na yon, di ba? Grade 10, medyo nagpapakita na siya ng signs na he's ready for the world, no? It was actually a great blessing din, yung exposure niya in the homeschooling community. Because the homeschooling community, kahit homeschool yan, we do have a very vibrant high school community, no? Ang tawag doon ay High Unite. He was given the privilege to serve there, no? Partly nakapag-student council siya for a time, tapos nakapag-serve siya as one of the leaders. Nabigyan siya ng magandang exposure na nakita ko rin yung readiness niya to take on responsibilities, to manage conflicts, no? Pati yung conflict management natutunan niya doon. Pati yung lalong-lalo na yung pagpe-pray, no? Kapag things are getting so, kasi syempre may task sila, no? Syempre may konting pressure, how he handle that. Yung grade 10, starting grade 10 na yon, that we were journeying with him, ibang klaseng homeschooling ang nangyari, no? Hindi na masyado on the book. Kasi yung book, kaya na niya eh. Kaya na niya gamitin yung curriculum niya eh. On his own na siya doon. Magtatanong na lang siya kapag may mga clarification o kaya. Pero ang involved kami sa kanya doon sa curriculum namin sa Bible. No? Doon kami super involved. So, yung grade 10, 11, and 12 niya, it was really more of what we call life schooling. Life schooling na talagang real life cases. No? What do we do when this happens? Kapag may konting naging aberya dito, what will you do? Kapag
you have too many to handle, what you will do. So doon kami prepare ni God. And then I was also in a Bible study in that time. BSF, if you're familiar with Bible Study Fellowship, no? Yung story we took up the story of Samuel, no? Yung prayer ni Hannah. Doon pa lang, meron ng sinasabi ang Lord sa akin doon sa prayer ni Hannah. Lalo na yung kapag sinabi doon na si Hannah, di ba? Binigay na niya si Samuel kay Eli, no? Sa house ng Lord. Binigay na niya doon. Even if alam niya na meron siyang 2 anak doon na medyo nag-misbehave, pero dahil ipinangako niya si Samuel kay God, no, na ibibigay niya at the right time. Binigay niya yon. So that story that really hit me. Sabi ko, Lord, dadating ba ako sa time na ganito? Meron na akong ganong thinking eh. I'm sure dadating ako sa time ng letting go. And then, eto na naman, nung time na talagang nagde-decide na nga siya to go abroad, ito na naman, yun na naman ang reading ko. Yun na naman ang reading ko. Season ng reading ko. Yun na naman. Binalik ka ni God doon. Binalik ako ni God doon. Sabi ko, this time parang may aha moment ako. Lord, pinakita mo na to sa akin dati. Ngayon pinapakita mo na naman to. Siguro nandun galing yung peace. Pero syempre yung merong konting parang kailan ko yata makikita? Lalo na wala akong visa. I don't have visa. So, kailan ko kaya makikita yung anak ko? Lord, bahala ka na. Paano pag nagkasakit siya? Ang dami kong mga iniisip. Paano kung pinagdaanan na naman niya yung mga same issues niya when he was in high school? Pero even that, the Lord allowed us to go through a time of devotion. Siguro inalaw na ni God makita ko yung mga challenges niya ngayon. How we went through it through prayer and devotion. No, yung parang hindi kami gagalaw ng walang word ng Panginoon. So, kumbaga, yun ang baon-baon niya. Yun ang lagi ko rin sinabi sa kanya. If things will not go well wherever you will be, always remember, this is how we did it here. Life skill. This is how we did it. We did not decide based on our emotions. Because if we do that, ang decisions natin may go wrong. But we will only decide based on the Word of God. Ngayon, may situation na makikita pag napanood ng anak ko. Situation na pinakita sa akin ng Lord na in-apply niya yon. In-apply niya yung waited on the Lord, hindi nag-decide until my word ni God. So yon, parang pinakita ng Lord sa akin yon para to give me peace na he'll be fine. Nakakatuwa naman dahil yung pundasyon na ibinigay ninyo sa kanya nung siya ay lumalaki, when you were homeschooling him, lahat ng ito ay naging paghahanda para nga doon sa kanyang paglipad buhat sa kanyang pugad. At ngayon nga, yung anak ninyo naando na sa ibang bansa, nag-aaral, pursuing God's call for his life. Sel, mamaya sa pagpapatuloy ng kwentuhan natin, meron akong mga tatanungin para naman doon sa mga magulang na yan naman yung pangarap nila para sa kanilang anak, na yung mga anak nila makapag-aral sa ibang bansa. Di ba? Ang dami-daming mga magulang ngayon. Sige, ito yung kunin mong kurso para sa abroad ka magtatrabaho. O yung iba naman talagang pinupush yung kanilang mga anak, mag-apply ka dito, mag-apply ka doon. So pag-usapan natin yung samot-saring mga desires ng mga magulang para sa kanilang anak at kung papaano ito i-handle na hindi naman natin pinupuwersa sa anak natin yung pangarap natin, kundi paano natin gagabayan ang ating mga anak na talagang ang i-pursue ay ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. So babalikan po natin si Mommy Selgo
dito po sa ating masaya at makabuluhang kwentuhang pampamilya sa Masayang Tahanan. In the meantime, pakinggan po muna natin ang music na ito, Buhat sa Papuri. Buhay ba'y pagod sa kabiguan? Ang puso ba'y hapon na sa bighati? Ang isip ba'y puno ng katanungan? Layunin ba'y mayroong pagkakamali? Di na ba makayanan dalang kabigatan? Kaloob ay hapis laging nasasaktan. Ibigay ilagak pasanin mo sa buhay. Ibigay ibaling kabigatan mo'y hinahatalay. Ibigay umasa siya ay nagkaalalay. Siya ang sa'yo ay gagabay. Lumapit ka magtiwalang tunay. Manalig ka tulong niya ay alay. Ang lahat sa Diyos mo lang ibigay. Balik po tayo dito sa Masayang Tahanan. Ako nga ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Ang kasama po natin ay isang homeschooling mom. Siya po ay family advisor din sa Homeschool Global. Merong isang anak at sa tulong ng Panginoon, na-release at na-let go po niya ang kanyang anak na ngayon ay nag-aaral na sa ibang bansa. Mommy Sel, how many months has it been na hindi ninyo kasama ang inyong anak? Actually, namamawis ang aking mata sa atin. Okay, nakauwi siya ito din, blessing ng Panginoon, nakauwi siya nung summer. Nung natapos yung 1 year niya, wala rin yun sa plan, nakauwi siya. Dahil sa biyaya ng miles. Miles, no, ng lolo and lola. So, nakauwi siya two-way. Alam naman natin ngayon kung gaano kamahal ang Oo, ang mahal-mahal ng pamasahe ngayon. Wala po sa plano namin na uuwi siya. Pero sa grasya ng Panginoon, no, blessing talaga na pinauwi siya. He was able to stay here until August, no, from June to August. So bumalik na siya nung August. Sabi ko nga may bonus pa nga. Pagbalik niya ng August ay nabiyayaan. Minsan talaga even the konting desire mo, no, pinagbibigyan ka ni God. Talagang pinagpray ko talaga siyang magkaroon siya ng comfortable flight, no? Hindi lang comfortable, extra comfortable kasi na-upgrade siya nung airline. Kasi nga, for some reasons, in-upgrade siya. So sabi namin, ang ligaligaya namin para sa kanya. Sabi ko, sobrang ang blessing ng Lord sa'yo. And every time we experience those favors, we always tell Him that this is God's favor for you kasi He's mindful of you. I guess it's always has to be a lifestyle also na in everything, no? Malaman ng mga anak natin. At tayo rin, when we do that, we are declaring ng goodness ni God sa atin. So even that, pinasalamat namin sa Panginoon na na-upgrade ang kanyang ang kanyang flight. So yon, August kami. August kami last magkasama. So ilan na yan? Nakakatuwa naman yun. So August, pero after how many months na nasa ibang bansa siya, saka lamang siya nakabalik? Kailan ba siya umalis? August din, kasi August ang flight, bumalik siya ng June of this year. August of last year, tapos June of this year. Tapos ulit siya ng August. Wow, so parang almost a year, no? Yes, almost a year. Konti na lang, mag-iisang taon yun na siyang hindi nakakasama pagkatapos binigay ng Panginoon itong bonus na ito. That's right. So, isang Christmas, di kami magkasama, tsaka isang birthday niya. Mga birthday naming lahat. No, first. So, na-miss ang Christmas, na-miss ang mga birthdays. Ano yung pakiramdam, Sel, nung unang nakita mo ang iyong anak? Ano yung mga pagbabago na agad mong napansin sa anak mo? Meron na bang sa bagay ang mga homeschool kids talagang merong accent yan pag nagsasalita no? Ano yung mga changes na na-witness mo sa kanya? Actually, lumaki, tumangkad. Sabi ko, ano bang kinakain mo? And long hair. Kasi daw mahal ang gupet. So long hair siya.
talagang he waited na makauwi siya, makapag-group siya. But the accent is still, okay naman. Although, sabi ng mga friends, pag nakakausap nila sa phone, minsan daw may accent na. Pero nung ako yung kausap, Pinoy na Pinoy pa naman siya. Pinoy na Pinoy pa. Anong pakiramdam nung unang yakap after 3 weeks of not having him around? Remember, pandemic yon, di ba? Nakamask lahat. Ay, walang pakundangan na talagang anak ko to, ihahag ko talaga to. So it was really a good reunion. Siyempre, very happy, may konting tears. Kaya kasi medyo particular siya about crying. So talagang gusto niya talaga, ay niya ako nakitang nagka-cry. Kaya, so talagang kinondisyon ko na yung sarili ko every time ay hinahatid ko siya or makikita ko siya. Yan. Dapat happy times. Happy palagi. Sel, papaano ninyo ninunurture patuloy yung inyong relationship sa inyong anak kahit na malayo siya? Do you call him often? May mga prayer time ba kayo na magkasama kayo online? Okay. Yes, buti na lang, nandito na yung technology, no? So we're so blessed, no? So meron kaming oras ng tawag, no? It's either lunchtime here or lunchtime sa kanya. So imagine mo yung lunchtime doon, anong oras dito. So kaya minsan sa madaling araw, maikli lang, mababaw lang ang tulog ko para pagtatawag siya, I know na available ako. Tapos dito lunchtime, dito alam din niya yung lunch break dito. So it's not as often that as it used to be, kasi nagiging busy na rin siya. At saka may job na kasi siya, may work na siya. Isa ring biyaya ng Panginoon na meron siyang work, so meron siyang work, di na kami nagpapadala ng allowance. So, siya na ang bahala sa kanyang allowance. So, we talk, and then meron kaming time of prayer. Okay? Most especially pag meron siyang sakit. Kasi na-COVID din siya doon. COVID siya doon. Tapos meron siyang, siguro nag-a-adjust din yung body niya. So nagkakasakit siya. Ang maganda kasi dito, pag nagkakasakit siya, ang default na talaga tatawag. Kasi alam ko na yon, gusto na niya mag-pray. Sabi ko, anak, pwede ka rin mag-pray. Pero gusto ko rin, ipag-pray kita. Parang ganon. So, parang yun lagi ang mode namin. And then, chat. We have a chat group. Parang buti nilang may technology, no? Although nung una, parang gusto ko araw-araw. Kaya lang sabi namin, hindi rin naman, parang to give him room to really experience, no, yung kanyang independence, no. So sabi namin, basta you call us weekly, yan. So meron kang weekly call, tapos basta pag tumawag siya, kahit nasa work ako, may meeting ako, nag-excuse ako. Sabi ko, teka muna, kasi Zoom naman yon. So, nag-excuse talaga ako to take the call. Kasi minsan-minsan lang. Although, busy na siya ngayon. Minsan nga, nagtatampo na ako, anak, they still remember me, mapapakyut ng mami. Pero pag minsan may tawag naman siya na, wala, para lang kami, kahit napatulog na ako, nakababad lang kami sa call. Tapos kahit nauubusan na kami ng kwentuhan, nakababad lang kami sa call. So those are my happy moments with him also. So at least I get to spend time with him. So talagang panibagong season ng pagiging isang magulang, hindi ba? You are still a parent to your child, still available for him whenever he calls. Pero yun nga, nag-iiba din. Kumbaga, iba-iba yung season ng pangangailangan ng ating mga anak sa atin. When he was younger, you had to quit your job, you had to quit your career to focus more on him. Ngayon na siya ay meron ng sarili niyang buhay, eto, nagbalik ka na rin sa iyong full-time job. Gusto kong malaman, dito sa season na ito ng buhay ninyo na hindi nyo nakasama ang inyong anak, kamusta naman kayong mag-asawa? Ayan. Sige. Ano to? Ito ang maganda. Actually, sinasabi ko rin to sa mga magulang na
kakatapos mag-homeschool. Actually, meron kaming mentor. Sinabi rin niya sa akin yon na nung kinamusta niya ako, how are you? And Gio, abay naluha ako. Wala, naluha talaga ako. Oh, how are you? We miss our son. Tapos sabi niya ganon, sabi din daw ng isa pang mentor sa homeschooling sa abroad niya that we should find our identity after homeschooling. So sabi niya ganon. So, kasi they have their, they have their life. We will forever be their parents, pero we learn how to really have to move on, no? As individuals, no? Also as parents and as a couple. So, nung una, nanibago kami kasi sanay kami in everything that we do, may bata, may anak. Kung anong paglalabas, may anak. Pagkakain, may anak. Nung kami na lang dalawa, anong gagawin natin? O sige, lang tayo sa bahay, parang gano'n. Natutulala ba kayo sa isa't isa kasi hindi nasanay na kayong dalawa lang? Oo, kasi laging may bata. And then doon nagkaroon din ng realization na, okay, medyo naging kailangan din nating isipin yung tayong dalawa. So ngayon naging intentional kami. Although we had to adjust. Nung nakita mo nga kami nung isang weekend na magkita tayo, yun din kasi ang request ko sa kanya. Let's go out pag weekend, kahit joyride lang. Sabi nga nagulat nga sila, nakarating ka ng Batangas. Kasi we really want to have road trips. No? So blessing din na nandun ako. Blessing din ako nung nandun ako nung time na yon kasi it was a really good experience being with new set of people, no? Repeat namin kayo doon, new set of ibang kwento naman yung naririnig namin. Unlike dati, puro homeschool, no? So, yan. So, we are now more intentional that we will have to do something weekends kasi I work on weekdays. And then, pag weekend, we'll just do what we want to do. And then, nagkaroon din kami ng pet. Even the pet is a blessing from the Lord. Pet yun ng anak ko na iniwan niya sa amin. So that's the reason why I take care of that. Kasi nga, pinaubayan niya yun sa amin. So it's my commitment to him also. And yes, so yun din na masasabi ko sa mga katulad ko na nagle-let go ng importante rin kasi that we find good things, great things to do with our husbands or our spouse, no? Kasi aalis ang mga bata. Right. Iiwan talaga tayo. So dapat na-enjoy pa rin natin yung time together. Kaming mag-asawa, pinag-uusapan din namin yan. No? We recently celebrated our 22nd anniversary. At ngayon, ang nagiging habit na naming mag-asawa, nagko-coffee kami together in the morning. Tapos we pray together, we talk about life. Tapos paminsan-minsan sinasabi ko, Han, ready ka na ba kapag nag-asawa ang ating mga anak? Tayong dalawa na lang uli. Ganito ang gagawin natin. Magkakapi tayo, magkasama araw-araw. Sabi niya, hindi pa ako ready mag-asawa ang ating mga anak. Kape, okay lang. Kasi nga naman ang babata pa. Pero yun nga, minsan na-imagine ko. So, it will come to this, na wala na yung mga bata, kung ilang taon na umikot yung mundo natin sa kanila, tapos mawawala din sila, magkakaroon ng sariling buhay, and it will boil down to just the two of you again. Hindi That's ba? right. Kaya kinakailangan talaga patuloy yung nurturing sa relationship ng mag-asawa. Balikan natin, Sel, yung tanong ko bago tayo ng music break kanina. Paano malalaman kung ang pinupush natin sa mga anak natin ay yung sarili nating mga pangarap o yung talagang pangarap ng Panginoon o kalooban ng Panginoon para sa kanilang buhay? Okay. Sige. So I guess importante kasi yung conversations with our children. Yung alamin natin yung nasa loobin nila, ano yung gusto nila. Sabihin mo rin yung gusto mo. Kasi parang, sige, let's sabihin na natin kung ano yung mga gusto natin. But in the end, ang importante kasi yung buy-in ba ng mga bata na kapag kasama sila sa decision making, hindi mo lang dinictate sa kanila. Meron silang commitment
May mas dun sa pagdidesisyonan nyo. Minsan, I have to admit, halos nagli-leading questions ako para mapunta dun sa gusto ko, no? Kaya lang, babalik at babalik din sa interest, no? Na binalikan lang naman yung interest eh. At saka yung tinatawag, kasi spiritual gifting, we did the test also, the spiritual gifts, ganun. Kasi we believe na, yun doon naka-anchor eh. We believe that God gave us spiritual gifts. Yun ang gagamitin niya. Kasi we believe din na, in agreement naman kami na kung ano yung magiging trabaho niya, yun yung future station niya, yun dapat yung gusto ng Lord. Yung talagang gusto ng Panginoon. So more than what He wants, what we want, kailangan clear na ano yung gusto ng Lord sa kanya. So siguro dahil ganun yung napag-usapan namin, kahit ano yung gusto ko, ano yung gusto ng tatay, kahit gusto niya, no? Kailangan pa rin meron kaming guidance. So we really did not force him. In fact, pati school, no? Sabi ko, I wanted the school na close lang sa place. So na lang sa malapit. At may science course din dyan, may therapy. Sabi niya, Mami, I want to try this school. So even that, we had to honor that. Kasi sinabi naman din niya yung reason. Kasi I think tinitingnan niya yung mga reviews. Magaling sila magtingin ngayon eh. So itong school daw na to maganda sa ganitong field ng therapy, yung mga ganon. So iba-iba. So in-honor ko na yun kasi pinaghirapan din naman niyang i-research. And yung gusto ko rin i-honor yung kanyang trinabaho for that. And we really have to let him know that we trust his judgment. Pero ang sinasabi lang namin, basta inano mo to, pinag-pray mo to. Lagi lang may ganon. Parang yung pag sinabi namin, we are confident because you prayed about it. Parang yun. And doon nanggagaling yung confidence na sige, pinag-pray mo to. At saka ito yung dito tayo ni-lead ng Lord. Oo. It's Kaya really minsan, it's really part of empowering our children. Yes. Honor their hard work. Yes. We honor their heart's desire. And we believe that their prayer is as effective as our own prayers for them. Hindi ba? Kasi That's minsan very true. yung mga magulang na medyo matagal ng mga Christian, ang iniisip yung prayer lang nila ang sinasagot eh. Part of really empowering our children is to believe that God is also answering their prayers. That's right. Tsaka siya yung pinapa-utter namin ng prayer. Kasi pag pinag-pray niya at binigay ni God, prayer niya yun, di ba? Parang gano'n. Kasi hindi yung God answered your prayer, mom. Oo. So, mayroon talaga ding doon nila may experience na very personal si God. No? Oo. Talagang it's their personal encounter with God. That's No? right. That's Yung true. faith nila at work, hindi lamang yung faith ng kanilang magulang. Sel, again, for the parents who are tuned in, listening right now, at nais nilang gabayan yung kanilang mga anak. May mga nabanggit ka na kanina ng mga test, spiritual gifting test, hindi ba? What other tests can they do as a family, lalong-lalo na dun sa mga anak nila na nasa grade 11, nasa grade 12, o kahit magtatapos pa lang sa grade 10 tapos pipili ng strand? Ano yung mga marerecommend mo na tests or evaluation na pwede nilang gawin? Alright, sige. Malay ang ginamit namin ay yung spiritual gift, tsaka yung DISC, no? Yung DISC assessment. So, para rin makita ko kung ano yung kanyang personality, na. And then, at saka siya din, ma-understand din niya, bakit ako ganito? Bakit ganito ang emosyon ko? Bakit ako ganito mag-respond? Making them understand themselves, okay? Doon naman sa career path, meron na ring mga nagbibigay kasi ng, although we did not take it, no? We did not take the career path, career test. Kasi nga walang available nung time na yon nung pandemic. Pero ngayon marami nang nagpo-provide, no? For a few. Okay. Pero ako, kung you start first siguro with
importante rin kasi yung knowing your child muna by asking questions. And then, as you ask questions, they will also discover themselves. Kasi pag nagkakaroon sila ng aha moment, pag sinagot nila yung tanong mo, ay, ito pala ako, ito pala yung gusto ko. Oo. So parang dino-draw out mo lang sa kanila, pero nado-discover niya on his own kung ano talaga yung gusto niya. So I think the power of asking questions, no? Practical ones, hindi kailangan. Yun nga lang, anong gusto mong trabaho? 8 to 5? Anong Oo. gusto mo ba yung klase ng trabaho mo? Nagtatrabaho ka pag Christmas, pag New Year? Very practical questions. Gusto mo ba pag nakaka-vacation ang family nyo often? Yung, ano pa yung mga gusto mo? Kasi kapag tinanong mo, yung, ano ba yung gusto mo, minsan hindi nila alam. Pero pag mag-ask ka ng questions, nalalaman na nila, ay, ito pala yung gusto ko. So, at saka siguro hindi siya one time. Right. It's one time thing. It's really a lifestyle of over dinner, habang nasa biyahe kayo, talk about things, tapos i-ano mo yon, i-gather mo yon. Magsamasamahin mo yon until such time na magagamit yan for decisions like this. Kasi ito hindi naman to one-time discussion. Yung everyday discussion namin, na-discover namin. In fact, nag-iiba-iba rin yung gusto niya. Totoo. Oo. Yung iba, meron akong mga kakilala nung bata, gusto maging waiter. Pagkatapos maging boxer. Yes. Ngayon, iba na. Ang gusto na maging abogado, maging doktor. So nag-iiba nga. Tama ka, Ma'am. Simula nga siya, gusto niya ng bus driver. I want to be a bus driver kasi dahil yung sa mga cartoons dati, yung mga I want to be a bus driver. So nag-iiba, pero ang importante lang yung wag nating i-criticize kahit gano'n sa tingin natin hindi siya kataasan na hindi masyadong aspirational, okay lang. Kasi importante yung mailabas nila yung what's in their heart. Na-express, ano? Pag sinabing, ay, wag yan anak, wala na, hindi na yan magsasalita. Oo. Hindi na yan. Kumbaga sa level natin, wag nating papatayin yung pangarap nila. Yes, wag mong papatayin ng pangarap. Tapos if you want it to, let's say, may pangarap siya pero gusto mong i-level up, hanapan mo ngayon ng connection. Like for example, gusto niya daw, basta may time na meron siyang gustong gawin, no? So dinigdagan ko na lang ng, do you think it would help pag-aralan mo rin yung ganito? So hindi na ako magbabanggit ng particular career, no? Kasi parang pinapaad ko lang. Tapos kasi pag binigay mo ng patanong yung idea, mas tinitake nila. Oo nga. Kesa yung parang ini-impose mo, no? Kung in-impose natin yung gusto natin sa kanila, magsha-shut off talaga. Taas kaagad yung resistance. Pero kapag patanong, mas nagiging open. Mas open sila. Tsaka it makes them think, oo nga, no? Oo nga. Napakaganda. Very practical. And I'm sure, as I listen to you, Mami Sel, kasi meron akong 16-year-old na magsi-senior high pa lang. So, ang dami kong natututunan buhat dun sa mga sinabi mo, mga tips na naibahagi mo, at yung journey ninyo na magnanay. Nakakatuwa. Maraming salamat sa mga naibahagi mo. I'm sure that this journey is not just your son's journey, but your journey as a mother, as a parent. It's the journey of the whole family. Mami Sel, ano yung mas natutunan mo tungkol sa Diyos dito sa lakbayin ninyo ng pag-allow sa inyong anak na i-pursue kung ano man yung gusto niya kahit siya ay malayo sa inyo? Yeah. Sabi ko nga, meron nga akong theme song ngayon, yung Waymaker, no? Miracle Worker, Promise. Kantahin mo na kaya? Hindi, tsaka yung tinuro rin kasi sa akin to pag dineclare mo daw talaga na God is sovereign, and any declaration of God's attribute, you believe that. When God is in control, i-claim mo talagang He is in control, no?
parang wag ka nang mag-doubt. So ito talagang nilatag na namin. Sa totoo lang, hindi pa rin namin alam what's for third year and fourth year. But ang Lord na ang bahala dyan, no? Basta we do it year on year. Actually, semester by semester. And then we just thank the Lord for every favor, no, big and small na dumadating. So it makes us more joyful and more hopeful, no, kapag ganon nagte-thank you kami. Tsaka sabi nga, we have to model it to him, to Lee, na dapat hindi kami unang mag-worry, no, kung paano matatapos yung third year and fourth year niya. So, ang natutunan ko talaga sa Diyos, unang-una, yun nga, He's really sovereign. He is really in control. He's very much at work. At saka alam mo, He is really mindful of us. Alam niya ano yung para sa atin. Even for my son, sabi ko nakakatuwa nga, as simple as, Lord, comfortable flight for my son. Yung ganon, parang wow, thank you Lord. Tapos marami pang mga cute na, Lord, you're so cute talaga, na salamat Lord. And we don't fail to let our son know, let's thank the Lord for this, let's thank the Lord for this. And then even the relatives we have there abroad, no, those who are helping him, talagang gift ni God yan sa family namin at saka sa kanya. So at least alam namin merong family na tumitingin sa kanya doon. And then yun nga, talagang sabi ko nga, Maloy, nung nagpe-pray ako, Lord, sabi ko, sobrang ang ganda ng ginawa mo sa life namin. And I want to be able to share this story that will give glory to you. Kaya alam mo, nung nagkausap tayo at sinabihan mo ako, sabi ko, Lord, wow, you really answered my prayer, because it is really my desire to share this story to everyone because of how the Lord is really at work. No? And He's still working. Hindi ko sinasabing perfect ang life namin, perfect yung situation namin, pero yung grace ni God, no, it makes everything perfect and beautiful in this time. No? Amen. Everything is beautiful every day, even if it's not perfect. Even my son is not perfect, pero nakikita pa rin namin yung paano kami tinatawid ni God every time. Even our spiritual journey, tinatawid yan. So, if I may share, this is actually an answered prayer, Maloy. Hindi ko na kwento sa'yo nun, pero it was my heart's desire before. Kasi natatakot lang akong mag-share, baka kasi yung glory mapunta dun sa... I want to make sure lang the glory goes to the Lord. And I want to do that. I'm sure that you are able to accomplish that now, to give the Lord all the glory and all the credit for this amazing journey that you have as a family. Naku, sa susunod, I'm really looking forward. Sabi mo, hindi mo pa alam kung paano yung pang third year, yung pang fourth year. But I'm very confident na itawid na nga kayo nung una nga eh. Nung una nga, pang-enroll lang pinoproblema ninyo. Nakadalawang taon na ang anak sa Amerika, meron pang trabaho. Hindi nyo na kinakailangan padalhan ng kanyang allowance, di ba? Yung mga living expenses niya, sagot na niya lahat. So kung naitawid na ng 2 taon, ano pa ba naman yung susunod na 2 taon? Kaya, Sel, sa susunod na pagbabalik mo dito sa Masayang Tahanan, ha? Dapat kasama na si Lee, dapat kasama na ang mister mo, at kayong tatlo na ang magkukwento ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sa inyong buhay. Mami Sel, ano ang iyong parting words para sa mga magulang na, ayan nga, kagaya mo, medyo iniisip-isip, naku, paano sa susunod na school year, nagtaasa na ang lahat ng mga bilihin, ang mahal na ng asukal, ang mahal na ng bigas. Paano pa mag-aaral itong mga to? Ano ang iyong mensahe para sa mga magulang na may ganyang mga agam-agam at worry? Okay, sige. Ako muna, Maloy, ang una muna. While nasa inyo pa ang inyong mga anak, talagang you really
make good use of the time, no? Whether nag-homeschool kayo, hindi kayo nag-homeschool, yung laging to make time, no, to know your child, yung mga anak nyo. Know them and let them know you also. At siguro yung faith kasi, more than being too preachy, kailangan modeled, no? You do it together. No? Kesa more on just preaching and preaching. Kasi kailangan sabayan sila din sa journey nila. And if there's one thing, no, to prepare our children for their future, unang-una, ma-anchor muna sila sa Lord. Kasi wala tayo forever para tulungan sila sa mga problema nila. Pero ang forever, meron sila ang Lord. Kaya laging ang sinasabi ko, turuan ang bata ng prayer and word of God, no? Pag nag-pray ang bata, paano ba nila malalaman ang sagot ng Lord? Wag po sana signs, no? Puro signs and circumstances. But turuan po natin sila how to use the word of God to seek God's answer to their prayer. So maraming ways to do that, no? And you can do that as a family. And isipin din natin as parents, tayo po ay stewards ng ating mga God's stewards tayo. Pinahiram lang po natin sa atin ng Lord yan. Kung gagamitin sila ng Lord, we'll just have to give them to the Lord. No? Just give them to the Lord. And basta nandun sila sa will ng Panginoon sa buhay nila, they will be blessed. No? So, babalik at babalik. Ang desire ko rin naman, Lord, dumating din yung time na makapagsama rin kami again as a family, ma-experience ulit yung family time. Because I know this is God's way of preparing him for something big. So, I will cooperate with the Lord. I will obey because I want my son to be blessed. I want our family to be blessed. No? Because there's obedience there's blessing in obedience. So, yun lang, grounded lang ulit. And then, tsaka, yun nga, kung kayo po ay katulad naming mag-asawa, always remember, yung hierarchy ng relationship, si Boba, si God, yung asawa, bago po yung anak. So, wag po natin kakalimutan yung asawa natin. No? Kasi, Dahil sa bandang huli, kayong dalawa ang magkasama. kayo pa rin ang magkasama. At makakatulong yun sa anak natin. No? They will feel secured when they know that their parents are good. No? They love their parents, love each other. And they will not feel insecure about their future. Mm. And syempre the Lord, yun pa rin. Having the Lord in their life, their way, let them discover their way. Meron silang paraan eh. I-usher lang po natin sila dun sa paraan na mas makaka-relate sila sa Lord, mas magiging relevant ang Lord sa kanila. Hayaan po nating ma-discover nila yun. Minsan yung ways po natin, hindi nila ways in communicating with the Lord. So magkaiba. Pero importante lang, prayer and word of God. True. So grounded in God's word. Ang dami-dami kong natutunan sa iyo, Mami Sel, as I listen to you, as I pay attention to the many lessons that you have learned in your journey. Ang dami-dami kong natututunan at excited ako na ma-i-apply din ito sa relationship ko sa aking mga anak. Yung two biggest takeaways ko dito sa kwentuhan natin ngayon, unang-una, while you still can, know your child. Yes. Know your child. At yung pangalawa, ang ganda-ganda nung sinabi mo, cooperate with what God is doing in the life of your child. Huwag tayong maging hadlang. Huwag tayong pakialamera. Holy Spirit ba? Huwag nating pangunahan. Hindi tayo Holy Spirit Junior. So, cooperate. Be sensitive to what the Lord is doing in the life of your child and cooperate. Dahil hindi naman mapapahamak ang mga anak natin kapag kalooban ng Panginoon ang hinayaan nating kanilang sundin. Mami Sel, maraming salamat sa iyo. God bless you.
in your new season of parenting. God Correct. bless you and your husband, pati ang ministry ninyo sa Homeschool Global. Pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you, Mami Sel. Isang magulang na matapang na naisuko ang kanyang anak para harapin at sundin ng kanyang anak na si Lee ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang buhay. I hope that you were blessed, inspired, and encouraged by the things that you heard today. At dalangin ko na ikaw ay marami ring takeaway at mga aral na immediately ay pwede nang ma-apply sa inyong tahanan upang ito ay higit na maging matatag, higit na maging masaya. Ako nga po ang inyong kumare forever, Maloy Malipiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala ang masayang tahanan, sama-sama nating pagsumikapan. Maraming salamat kay na Precious Grospe sa ating mga kasama sa studio, ganun din sa Bukawi Transmitter site. Hanggang sa susunod po na pagkikita-kita natin, God bless our families. Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang masayang tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin